Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message ninyo is for general life, and we have Ace of Cups. Okay? So, dito sa Ace of Cups, this is a new beginning energy kasi this is an Ace, so this is number 1. So, definitely, you're going to start something new. No? Po, pwedeng bagong pag-ibig, bagong relationship, no? Or bagong yugto sa inyong relationship. Pwedeng ganun. Baka meron ditong pagle-level up ng commitment with your romantic relationship. Baka meron ditong mag-aasawa na, meron na magpapakasal, meron na mai-engage, no? Baka merong mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo rito. May blessings din kayo rito, no, Taurus, that are about to receive. And maganda rito, overflowing of blessings ito. Tingnan mo yung tubig, no, from the cup, talagang tumatalon siya. So overflowing ito na blessings na ibibigay sa iyo. And this could be anything, no, pwedeng material na bagay, pera, opportunities, love, it could be anything. So, pagdating sa inyong money, career, and finances, we have 5 of swords. Ayan. So, baka meron kayong nakaaway sa trabaho, baka meron kayong nakadiskusyon, po pwedeng meron ditong rivalry na siyang naging dahilan ng hindi ninyo pagkakaintindihan with your person, hindi kayo nag-ausap ng maayos, no? So, po pwedeng ganon ang naging sitwasyon dito ng iba sa inyo, Taurus, okay? It is also possible na baka meron ditong hindi kayo pagkakaintindihan with another family member. Yun na napipick up ko regarding money. Baka meron ditong diskusyon na naganap or disagreement, no, involving money. Okay? So, sa inyong relationships, we have Hermit. Ayan, you may need to do some kind of reflection, no? Baka kailangan mo muna na umatras sa kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo sa ngayon sa inyong relationship din. Baka mayroon kasing issue between you and your person sa ngayon at kailangan na malinawan ang inyong isipan, no? And hindi kayo magkakaroon ng clarity, no? If mag-focus kayo doon sa galit, sa inis, 'di ba, sa problema itself na pinagdadaanan ninyo kung meron. Kaya hindi kayo makakapagdesisyon ng maayos diyan, hindi ninyo mapag-iisipan ng mabuti kung anong dapat ninyong gawin diyan if you're focused on that situation. Kaya atras muna kayo, take a time out, no, magnilay-nilay kayo, spend time by yourself, muna kayo, me time muna kayo, no? Pwedeng distansya ka muna ng saglit lang from your person, distansya ka muna sa problema ninyo, at mag-isip ka muna ng mabuti, okay? Tune into your intuition, tune into your soul, 'di ba? Go deep within you, examinin muna ninyo yung sarili mo, anong nararamdaman mo, bakit ganito, 'di ba? Anong nangyari, bakit dumating ka sa puntong ganito. So, re-evaluate what happened in your life, lalo-lalo na dito sa area of life ninyo, no, ang inyong relationship, so that you'd be able to find the light, no, within you, at makapag-isip ka ng mabuti, makapag-desisyon ka ng maayos, and you'd be able to figure out, no, kung saan na to papunta, no, saan na papunta ang relationship ninyo, or ano na ang dapat ninyong gawin. Alright? So, kuha tayo ng clarifiers dito, Taurus. We have 8 of Swords, clarifying the Ace of Cups. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito, you're getting in your own way, eh. Kaya, this is negative energy, And definitely, negativity can stand between you and your success, between you and your happiness, between you and the blessings na pwedeng sana ipaparating sa inyo or papunta sa iyo, 'di ba? Kaya as much as possible, turn this into something positive. I-transmute ninyo ito into something positive, no? I-transmute ninyo ito para maging maganda, maging positibo, at mas maging maayos yung inyong ang inyong
sitwasyon. Okay? Otherwise, if you're going to keep this energy, maaaring masabotage ninyo itong blessing na paparating sa inyo. So, imbes na ito ay paparating, pwedeng mag-detour ito, pwedeng sa tabi lang muna ito, maghihintay hanggang sa maging positibo na ang inyong pag-iisip, maging positibo ng perspective ninyo, yung inyong mindset, yung ganon. Okay? So, tignan natin kung ano pa. We have 5 of Swords dito. It's clarified by Queen of Cups. Ayan. So, feeling ko dito, meron ditong someone, mother archetype, or someone na parang tumatay yung nanay ninyo, or po pwedeng, pwede rin na nanay nyo talaga to, mother-in-law ninyo, lola ninyo, someone whom you consider mother figure, na po pwedeng siya yung nag-a-advise sa inyo, no? Or siya yung tutulong sa iyo para magkaroon ka din ng liwanag sa inyong isipan, no? At magawa mo kung ano ang dapat mong gawin para ma-solve yung problema ninyo rito na kung sino man, no? So, there could be someone dito that's going to advise, no? To give you an advice or to guide you what to do, okay? Para maayos ang gusot na yan. Sa Hermit, we have Knight of Wands. Ayan. So, siguro kailangan mo muna na mag-travel. Kailangan mo muna na umalis. Kasi, kung totoo, no, kung diyan ka nang lagi talaga dyan sa, kung yun at yun ang nakikita mong environment, diyan ka na buwisit, diyan ka na inis, diyan ka na galit, tapos nandiyan ka din, no? 24 hours. So, parang hindi ka man lang makakakita ng ibang environment. So, pwedeng mahirapan ka din na mag-isip or makawala sa toxicity ng sitwasyon na yan. So, maybe kailangan mo munang umalis ng bahay, 'di ba? Mamasyal ka muna, pasyal ka sa mga kaibigan mo, sa ibang kamag-anak mo, or po pwedeng umalis ka mag-isa, 'di ba? O pwedeng ganon. At mag-unwind ka muna, no? Po pwedeng mag-mall ka, 'di ba? Maglakad-lakad lang or mag-park or mag-ano ka, kung saan mamasyal ka muna na makakaluwag-luwag yung iyong isipan, maiba naman yung makikita mo, makakatulong din yan sa iyo na, alam mo yun, malibang ka muna, at mapagpahinga muna yung cells ng utak mo, ng katawan mo, para nang sa ganon, kahit papano, yung bang mahanginan ka naman ng ibang klaseng hangin, makakatulong din yan na makapag-relax ang isipan mo at ang katawan mo. Okay? So, makakapag-isip-isip ka din. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. We have breeze. Ayan, ito nga kailangan mo. Diba? The breath is the vital bridge between your body and soul. It's the connection between the inside and outside, connecting you to the universe, spirit, and the divine source. The breath permeates your entire being with prana, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe. Okay? So, ito talaga, no? Pasyal ka muna. Umalis ka muna ng bahay ninyo, no? At give yourself time to breathe. Give yourself time to relax. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.